Greetings po sa pangalan ng ating Panginoon Kristo para po sa banal na gawain ito na kanyang itinakda sa araw na ito. Ayon po sa salita ng Panginoon sa bagong tipan na matatagpuan sa Juan 4 talata 20 hanggang 24. John 4 verses 20 hanggang 24. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. Ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Tunay po aming Panginoon Kristo, may waga po ang iyong salita. Sapagkat ito po ang pakipag-usap mo sa Samaritanang babae na kung paano ang mga Samaritano, mayroon po silang banal na bundok na ang tawag ay Gerizim. At ang mga Hudyo naman ay may tinatawag na banal na bundok na Mount of Olives o bundok ng Olibo sa Jerusalem. At ang mga Hudyo po ay sumasamba sa bundok na ito sa Jerusalem. Subalit ayon sa iyong paliwanag sa babaeng ito, ng Diyos ay Espiritu at hindi kailangan sa bundok ng Gerizim o Olibo, siya ay nasa lahat ng dako. Minsan pa aming Ama, sa umagang ito, alam namin na nasa aming kang kapaligiran, nasa aming kang tahanan. Nalay namin ang gawain ito sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan mo po, naming Panginoon Kristo. Amen. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal kita, Panginoon. Habang buhay
pupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y ialay. Halina at magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi, ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng takot, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa Kanyang kaharian. At mapabilang sa Kanyang kaharian. Siya ang ilaw ng ating bayan, ang tubig at tinapay ng buhay. Ang Diyos ng Pilipinas ay ang Diyos na nagliligtas at magpawalang hanggang Panginoon. Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang tagalay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at tuloy walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuloy. Tuloy ang awit para sa'yo. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Pinalot ng dilimang langit, inapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang tagalay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil.
Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglad. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Luyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa araw na ito na patuloy ninyo kaming pinasunubaybayan, iniingatan. Salamat dahil kayo ay hindi nagsasawang makinig at umunawa sa aming nararamdaman. Salamat dahil nananatili kayong tapat at mabuti sa kabila ng aming mga pagkakamali at pagkukulang. Patuloy po naming dinataas at dinadalangin ang yung mga anak na may karamdaman. Panginoon, kayo po siyang magpagaling. Patatagin niyo po ang aming pananampalataya. Patatagin niyo po ang bawat isa, O Lord. At pagalingin niyo po physically, spiritually ang bawat isa. Patuloy namin sinusuko ang aming mga pangamba na anumang sumasagi sa aming isipan, ikaw po ang patuloy na manguna at maghari sa aming buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. So magandang umaga sa ating Diyos na buhay at sa bawat isa. Kumusta po kayong lahat? Kami po ay nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay sa
lahat ng ginawa niya sa aming sambahayan sa panahon itong may pandemya. Nagpapasalamat kami sa Panginoon unang-una sa kalakasan, kalusugan na pinagkakaloob niya sa bawat isa sa amin at ang pagtugon niya sa aming pangangailangan sa panahon itong mahirap na lalo na maraming pagsubok sa ating bansa. Salamat po sa Panginoon dahil di niya kami pinababayaan. Salamat din sa Panginoon sa another na taon na ipinagkaloob niya kay Daddy. Salamat sa Lord dahil ang kalakasan, kalusugan ipinagkakaloob niya sa Kanya. At salamat din sa inyong lahat na patuloy na nag-pray kay Daddy na siyang kalakasan niya. At salamat din sa mga nagbibigay, lalong-lalo na sa iglesia. Salamat dahil napakalaking tulong po na madama namin ang inyong pagmamahal sa amin. Salamat po talaga dahil tunay nga po kung yung kinikita po namin ay sapat lang, pero narayan po kayo na tumutulong sa amin para matugunan ang aming mga pangailangan din. At salamat din muli sa inyong mga prayers kay Daddy dahil yun po ang nagpapalakas sa kanya sa panahong ito. At salamat din sa lahat ng mga kapatiran na nariyan. Magtiwala lang kayo sa ating Panginoon at matatapos din ang pandemyang ito. Patuloy tayong manalangin at magpasalamat. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na katagumpayan at kalakasan na ipinagkakaloob niyo po sa atin. Amen. Isang magandang umaga po ang pagbati ko sa inyong lahat, lalo na sa ating Panginoong Jesucristo sa umaga pong ito. Una po, samahan niyo po ako sa munting panalangin sa pagsisimula ng ating gawain. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos sa umaga pong ito. Patuloy o Lord na kami po nagpapasalamat na kami dinako mo rito. Maaaring kami online, malayo sa isa't isa, pero sama-sama Panginoon ang aming pong puso at pananampalataya sa inyo. Kaya Panginoon, iniaalay na po namin ang gawain na to. Pangunahan niyo po kami Panginoon, at sa lahat pong ito ay kayo ang mataas at madakila. Ang inyo po, O Lord, ay mensahe ay nawa ay pagkaloob niyo po sa amin, maintindihan namin, Panginoon, sa madaling paraan, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. So, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito, pamagatan po natin itong grain on the mountain top. Grain on the mountain top. Sabi nga po sa Psalm chapter 72 verse 16 sa ESV, may there be abundance of grain in the land. On the top of the mountain, may it wave. Ulitin ko po. Psalm chapter 72 verse 16, may there be abundance of grain in the land. On the tops of the mountain, may it wave. Kung tutingnan po natin, sa una pong pray, sabi, grain in the land, it seems normal. No? Totoo naman na kapala na dyan sa kapatagan, ay diyan tayo nagtatanim. So, wala kang makikitang, wala kang mapapansin na something different or anything na unusual. Because doon lagi lalo na sa kapatagan, diyan tayo nagtatanim at nakikita natin ang mga bagay na ito. Now, ito pong pangalawa, on top of the mountain may it wave. Ito'y patungkol din po sa grain. So, on top of the mountain. So, kung atin pong mapapansin, no? Binanggit pa rito, on top of the mountain may it wave. No? Ibig sabihin po nito, no? Kung atin pong may imagine ang isang plantation, usually ito is nagpapatungkol ito sa wheat nung panahon yon. So,
kapag sa isang malaking plantation, napakarami niya na halos ang kabuong makikita mo ay puro wheat. Pag tinamaan niya ng hangin, parang makikita mo magkakaroon ng wave. No? Sa dami nila is kung ano yung direction ng hangin, doon ang kanilang pag-sway. No? Now, pero unusual po ito kung sakasakali kung sinabi nga na sa taas ng bundok. No, so marami pong mountaineer, no, na naka-experience na. Kapag nadoon ka sa taas ng bundok, ang mostly makikita mo doon ay wala gasinong vegetation. Ang mapapansin mo doon ay bare rock. Tapos kapag may mga konti maliliit lang na slow growing na halaman na tumutubo doon sa mga batuhan. Siguro dahil ito ay sa altitude, sa taas, no, sa condition doon. Tapos alam naman po natin sa taas ay medyo ang hangin ay habang tumataas ay nanipis, no? At ito po isang experience ko rin, no? Nagkaroon ako ng maganda experience ng kami ay ayain ng isa po nating pastor, plus kasama po namin ang ating namayapang si Pastor Jonard. So tatlo po kaming naka-experience na umakyat sa Mount Pulag dyan sa Benguet. At noong una, habang naglalakad ka po noon, is yung normal na mga vegetation, ultimo mga pananim. And as you go along, habang tumataas, nadyan na yung thick forest sa tigkabilang side. May pagkakataon na danadaanan nyo is may trickle of water dahil may mga batis dyan sa tabi-tabi, no? At nadyan yung mga thick vegetation, pati mga puno. As you go along, habang tumataas ka, napapansin mo, nawawala na ang mga puno. At habang malapit na kami doon sa pinaka-tuktok ng Mount Pulag, is totally wala na talaga ang mga puno. At saka, ang napansin ko is yung halos 1 metrong taas lang na mga maliliit na kawayan. So actually, doon ko lang nakita yon. At habang tumatagal, numinipis ang size niya, no? Hanggang doon sa taas. So ganun ang siguro nga po dahil sa condition. So kung ito po ang ating titingnan, parang sinasabi, parang malabo na ang nasa isipan nitong, ang sinabi pa nitong si Haring Solomon ay on top of the mountain may it wave. So ibig sabihin yung sagana at talagang marami as if normal na tutubo doon sa taas ba ang ganong ang ganong klase ng for example width na talagang makita mo magwe-wave sila sa hangin once na sila ay nadaanan. So ano ho kaya ang gustong ipakahulugan dito ni Haring Solomon nang sinabi niya ito? Ano ho kaya ang gusto niyang ipakita, no, sa kanyang binanggit na ito? That God's power can produce result even in unpromising soil. Na kahit sa isang lugar na parang imposible, pero kung yan is gagawin ng Diyos at kagustuhan ng Diyos, makapangyayari. Now, sa ating buhay Kristiyano, God's power can result in our uncompromising situation. Kung gugustuhin din ng ating Diyos sa ating kalalagayan, pwede na rin siyang magbigay ng magandang resulta bilang isang Kristiyano sa ating buhay. Kahit pa sa pagkakataon na tayo ay nasa balag na alanganin. So, walang imposible sa Diyos. Now, sa atin po na mga ordinary na Christian, no? Na tayo ay nakakilala sa ating Panginoon. And sometimes as we go through our Christian life, sometimes we may think that we are the least unlikely person na maging manggagawa ng Diyos, magkaroon ng ministry sa church, and much more is maging leader ka ng church or isang ministry, no?
So, minsan iniisip natin, may pagkakataon, actually parang namamaliit pa natin ang ating sarili, no? Lalo na pagdating sa church, no? At hindi po hindi po ako exempted diyan dahil kung tutuusin, wala po sa aking hinagap na katulad nito ay ako'y magsasalita sa inyo at sa mga previous pa, mga nakaraang taon pa na ang inyong lingkod ay inordain bilang isang evangelist. Wala po sa aking kaisipan yon. At ika nga, alam naman natin, lalo na kung bago pa tayo, kahit nga yung pagdarasal, minsan ay talagang hindi pa natin magawa, no? Posibleng baka gusto pa nating i-memorize yan para lang meron tayong masabi, no? Kapag na-tiyempo na tayo yung sabihin nating mag-pray. Pero ika nga ay hindi mo alam ang hindi mo alam ang kagustuhan ng Diyos. Hindi mo alam ang kapamaraanan ng Diyos. At later on ito, nakailang taon na rin pala ako bilang manggagawa ng Diyos. Pero sa aking pag-iisip, no, nung nabanggit sa akin na ikaw ay tatalaga tayo, kilala ko ang aking sarili. Sabi ko, hindi ako karapat-dapat. No? Alam ko ang mga weaknesses ko, alam ko yung kahinaan ko. Parang hindi ako bagay, o kaya hindi ako worthy para maging isang manggagawa ng Diyos, much more mag-share ng salita ng Panginoon. So yun po ang aking nararamdaman. Pero dahil sa aking pananampalataya sa ating Diyos, tinanggap ko po yun. Even though meron akong mga agam-agam sa akin, no? Wala pong itong pinagkaiba, no, sa nangyari sa buhay ni Moses. Alam naman po natin si Moses, no, alam po natin istorya ni Moses, pero sa simula tingnan po natin si Moses, very unlikely rin po kung tutuusin ang kanyang si Moses, kung bakit siya napapunta sa palace ng Egypt is dahil ang kanyang magulang, sa takot na siya ay mamatay sa mga pinag-uutos ni Haring Herodes noon, ay inilagay siya sa basket. And then, pinaanod siya doon sa ilog. No? And from there, siya ay nakuha nga ng prinsesa ng Egypt. Kung tutuusin, itong si Moses, possibly, although hindi lang nababanggit sa Biblia, posible ito nung sa early years niya bilang isang royal na Egyptian, sa kanyang pagkakaalam, ay posibleng siya ay isang kaaway ng Israel dahil siya ay nabuhay sa karangyaan at sa una akala niya isang Egyptian siya, pero kaya yung upbringing sa kanya is definitely iba. So, yun ang possibility ng mga unang panahon niya, no? Pero sabi nga, ang Diyos may ibang plano para sa kanya, no? Hindi niya akalain na siya pala ang magdadala sa Israel outside, magdadala sa lupang pangako, siya rin ang mag-aalis sa pagkaalipin ng mga Israelita. But katulad natin bilang isang Kristiyano, no, si Moses is skeptics din, no? And give a lot of excuses, no? Katulad po sa sinabi sa Exodus kung paano dito nakipag-usap sa kanya ang Diyos. Sabi po sa Exodus chapter 3 verse 10. So now, go. Ito po ay during the time na kinakausap na siya ng ating Panginoon. So now, go. I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Ito po ang sinabi sa Exodus 10. No.
kung ikaw si Moses, talagang magugulantang ka nun. Ha? No? Kung iisipin mo yung iyong mga nakaraan sa Egypt, talagang aayaw at aayaw ka. So ano po ang sabi ni Moses? Natural ang sabi niya, Exodus chapter 3 verse 11. But Moses said to God, "Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?" So dito pala makita niyo po kahit siya mismo wala siyang bilib sa sarili niya. Dahil kilala niya ang sarili niya. Sabi niya, sino ako para pumunta kay Pharaoh? Remember, siya po ay a fugitive. No? Siya ay umalis doon dahil siya ay posibleng patayin. No, actually, gusto siyang patayin, pero umalis siya. Tapos ngayon, babalik siya para sabihin sa Pharaoh na palayain mo ang aming lipi, ang aming lahi. So, talagang magugulantang si Moses sa pangyayaring ito nang sinabi sa kanya ng ating Diyos. Now, sa mga hindi nakakilala sa ating Panginoon, no, maraming pagkakataon, kahit siguro sa atin din noon, na we turn down a lot of invitation. No? May mga ginagamit ang Diyos na manggagawa para tayo ay mailapit sa ating Diyos. But possibly a lot of times, ay neglect natin, a lot of times, tinurn down natin ang invitasyon ng ating Diyos. Tayo naman, actually kahit na mga Kristiyano na, for a Christian, ini-excuse din natin ang ating mga sarili. Nagkakaroon din tayo ng mga second thought, katulad sabi ko nga, yung base sa aking ding karanasan, no, na parang hindi natin kaya. No? Kapag sabihin natin, ikaw is mag-share ka nga, no? O kapag meron tayong mag-share ka nga. O kaya sabihin natin, ikaw ang mag-lead ng prayer, no? Probably baka tayo, yung magbubutil-butil na ang pawis natin. And it's but natural na nararamdaman natin yan. Pero ganun tayo. Marami tayong mga excuses kahit pa tayo ay Christian na. So yun po ang nangyayari yun po ang ating nararamdaman. Same thing as Moses noon, dahil nga sabi niya, posible akong patayin ng Pharaoh. Dahil ako isang fugitive, at pagpunta ko doon, baka patayin ako. Yun ang kanyang agam-agam sa buhay. Ngunit ano ang sabi ng Diyos? Verse 12, and God said, I will be with you. No, binigyan siya agad ng assurance ng ating Diyos. I will be with you. Ngunit tayo bilang tao, same thing kay Moses. Kung tutuusin, nandun na yung Diyos na ang nagsabi sa atin na ako ay pasasaya, ako'y makakasama mo. Pero nangyayari pa rin sa atin na kahit gano'n atin nang pinaalam sa atin ng Diyos, kahit gano'n na narinig natin sa salita ng Diyos na hindi tayo iwan, hindi pa rin nawawala ang ating mga agam-agam. At si Moses, napakaraming excuses na sinasabi. Tayong mga Kristiyano, napakarami din nating excuses na sinasabi para lang wag tayo, for example, sa ating bilang isang Kristiyano is wag sa atin malaga yung isang bagay na posibleng hindi tayo palagay o sabihin natin na wala sa ating comfort zone. No? So ano pong sabi niya? Exodus chapter 4 verse 10. Moses said to the Lord, pardon your servant, Lord. I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. Kita niyo po,
hanggat maaari kung makakagawa siya ng paraan para wag siyang gamitin ng Diyos. Mahina raw siyang magsalita. Hindi siguro sabi niya is yung pagsasalita niya, nauutal-utal siya, o kaya naman hindi na siya makapagsalita, lalo na sa harap ng maraming tao, much more sa pinakahari ng Ehipsyo. Kaya, hindi lingid, of course, hindi lingid sa ating Diyos ang bagay na ito. Kaya ang sabi niya sa chapter 11, the Lord said to him, who gave human beings their mouth? Who makes them deaf or mute? Who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the Lord? Verse 12, now go. I will help you speak and will teach you what to say. So, makikita mo, binanggit na ng Diyos. So, sino ba ang nagbibigay ng Sino ba ang nagbibigay ng bibig sa tao? Sino ba ang naggagawa kung ikaw ay maging pipi o ikaw ay isang bingi? Ang Diyos ang may gawa nun. So, kaya niyang gawin anything. Bagsa't sinabi niyang, I am with you, then we should be trusting God. Pero in spite of it, patuloy pa rin ang pagtanggi ni Moses. Tayo sa atin bilang isang Kristiyano, maraming pagkakataon pa rin na tayo ay tumatanggi sa imbitasyon ng ating Diyos. Sabi nga sa verse 13, but Moses said, pardon your servant, Lord, please send someone else. So makikita po natin kung gaano katigas ang ulo ni Moses. Lahat na lang, ika nga is, nakipag-discussion siya sa ating Diyos. Pinaliwanagan na siya ng Diyos, pero nandun pa rin yung stubbornness, katigasan ng ulo ni Moses. At hanggat maaari, kahit wala na siyang naikatwiran pa, sabi niya, wag na lang ako. Humanap na lang kayo ng iba. May pagkakataon ho ba na tayo ay ganun din? Na kapag merong nag-assign ang posibleng leader natin, nagiging salita rin ba natin yun na, huwag na lang ako, humanap na lang kayo ng iba. Ganon din ho ba katigas ang ating puso? Ganon din ho ba katigas ang ating paninindigan na huwag tayong magamit ng ating Diyos para sa kanyang gawain? Pero hindi lulusot ang mga bagay niyan sa ating Panginoon. Ganon din kung paanong hindi lumusot si Moses sa kanyang mga pangatwiran at alibay sa ating Diyos. And sabi ng Panginoon sa verse 14, then the Lord's anger burned against Moses, and he said, what about your brother, Aaron the Levite? I know he can speak well. He is already on his way to meet you, and he will be glad to see you. Dahil ang Panginoon is all-knowing, alam niya ang lahat ng magiging sagot ni Moses. Pero handa ang Diyos. Sabi niya, may kapatid ka pa at magaling siyang magsalita. Kaya nga habang siguro nag-uusap tayo din, sabi niya, he is already on his way para ikaw ay kanyang imit. So alam ng Diyos ang gagawin. At sa ating mga excuses, alam din ng Diyos ang gagawin. Kaya tayo, once na tayo ay tinawag ng ating Diyos, let's go all the way. Iwasan na natin ang mga excuses. Makita sa atin yung isang pagiging tunay na Kristiyano, na handa tayong sumunod, handa tayong tumupad kung ano ba talaga yung nakaatang sa atin bilang isang Kristiyano. Huwag nating isipin yung mga weaknesses natin. No? Huwag nating isipin na hindi natin kaya. Huwag natin isipin na iba na lang ang gamitin. Dahil actually, yung ating mga weakness, yan ang ginagamit ng Diyos
para lalong mataas ang kanyang pangalan, para mataas. Sabi nga sa 1 Corinthians verse 27 to 29, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of the world and the despised things and the things that are not, to nullify the things that are. Verse 29, so that no one may boast before Him. No, mapapansin po natin dito, no, lalo na dito sa verse 28, no. Ito yung kung ano yung ating tema kanina, sabi niya. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not, to nullify the things that are. Yung bagay na hindi natin iisipin na pwedeng mangyari, yung mga bagay na iniisip natin na hindi pwedeng maganap, yung mga tao na posibleng hindi natin iniisip na siyang gagamitin, o ang mga bagay na hindi normal sa ating Panginoon, yan ay pwedeng gamitin ng Diyos para ipakita sa tao na ang imposible sa atin ay hindi imposible sa Kanya. Na kung gugustuhin niya, magagawa niyang ang mga bagay na napakahirap sa ating isipin ay magiging madali para sa Kanya. At sabi nga, para wag tayong, no? Sabi sa 20, so that no one may boast before Him. No one may boast before Him, dahil ipakikita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan. Ipakikita ng Diyos ang Kanyang paraan na hindi natin kayang maisip sa ating, dahil sabi nga, ang kaisipan natin ay isang kahangalan sa harapan ng ating Diyos. So mga kapatid, magtiwala po tayo sa ating Diyos. Tama na po ang ating mga excuses. Maging sangkapan po tayo para yung sinasabi ng Diyos na wave of harvest, wave of grain, tayo'y maging ito po ang kinakailangan nating ma-achieve. Magamit tayo ng Diyos dahil darating ang pagpapala at kinakailangan natin kinakailangan na tayo'y magpagamit para maisakatuparan ang mga pagpapalang ito na actually is nakalaan hindi lamang sa atin kundi sa iba, pero kinakailangan niya ng gagawa. Kinakailangan meron siyang gamitin, at isa po tayo doon para po ang gawain ng Diyos ay magpatuloy. So sabi nga po, let us take courage. No? God can produce an abundant harvest through you. Kinakailangan maging matapang lang tayo. No? Merong maaaring imposible sa atin, pero sabi nga, God can produce an abundant harvest. Kung nasa sa isip natin ay wala tayong silbi or hindi natin kakayanin. Pero magagawa ng paraan ng Diyos that we will produce a very abundant harvest para sa Kanya. Ang mga imposible ay magagawa ng paraan ng ating Diyos. So let us take it from Solomon, dahil siya po ang nagsalita ng mga bagay na ito, na we should be an instrument, no, para yung power ng ating Diyos ay makita ng sanlibutan. Magpagamit po tayo, ating mga kapatid. Wag na po tayong magdalawang isip pa. Wag na po nating pairalin ang katigasan ng ating ulo. Ipakita po natin na tayo ay isang tunay na Kristiyano. Purihin ang ating Panginoon, tayo po'y manalangin. Hallelujah.
Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong ibinahagi. Tunay nga po, Panginoon, na malimit, maraming beses, Panginoon, na may katigasan ng aming mga ulo. Maraming pagkakataon, Panginoon, na tumatanggi kami sa mga iniaatang sa amin para sa inyo po, Lord, na ikadadakila. Kahit kami mga Kristiyano na umiiwas kami, mayroon kaming mga excuses kapag kinakailangan ng manggagawa. May kinakailangan, Panginoon, na gagawa para po sa ikalalawak ng inyong salita. Panginoon, kami pang Panginoon ay maging mapagpaubaya at patuloy na maging ready. Lalo na po, Panginoon, kung kami itatalaga para gamitin, Panginoon. Nawa, Panginoon, lagi kaming ready, bukal sa aming puso at isipan. At makita kami talagang tunay na Kristiyano dahil ang purpose namin ay pagsasilbihan ka, o aming Diyos. Patuloy nawa, Panginoon, na ito po ang maging laman ng puso at bawat isa. At sino man na nagkakaroon pa ng pagdadalawang isip, Panginoon, bigyan niyo po at pabuksan niyo po ang kanilang mga puso at patuloy, Panginoon, na iparamdam mo na sa kanila na kayo ay naghihintay para sa kanilang paggawa. Kayo ay naghihintay dahil sila ay tinawag mo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na makita sa bawat isa sa amin ang isang pagiging tunay na Kristiyano, Panginoon. Hindi lamang po sa salita, kundi makikita sa gawa, makikita sa aming kilos. At sa lahat ng ito, kami, Panginoon, ay willing, Panginoon. Anytime na tawagin mo kami, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po, Panginoon, ang ilagay mo sa puso at isipan ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Amen. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo.
lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Hallelujah! 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 Sa John 6 verses 25 hanggang pong 27 ay ganito po ang sinasabi. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabbi o Rabbi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao o ng ating Panginoon Kristo sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Sinasabi po sa Desiring God, your greatest weaknesses are no accident. They are given to you by God to make you strong in the ways that matters most. Inuulit ko po, your greatest weaknesses are no accident. They are given to you by God to make you strong
in the ways that matter most. Minsan pa, aming Ama, ang iyong mga anak ay may kanya-kanyang kahinaan. Katulad ng mga kahinaan nung panahon nung ikaw ay maghimala sa pamagitan ng pagpapakain ng 5,000. Inulit mo uli yun. At nagpakain ka uli ng 4,000 sa mga ilang pirasong tinapay at isda lamang. At ito po ay isa mong dakilang himala. At dahil doon, hinanap ka ng mga tao. Subalit sila ay pinagsabihan mo na masigit kang hanapin kaysa yung mga bagay na nasisira. Sapagkat ang buhay sa mundong ito ay pansumandalian lamang. Lord, ikaw po ang aming greatest treasure. Ikaw po ang aming greatest possession sa mundong ito. Nawa, malaala namin ang iyong pagkalinga at ang iyong presensya sa mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman, na nasa hospital o sa kanilang tahanan, sa mga kabundukan, sa mga baryo at iba pa. Abutin mo po sila ng iyong paghipo, ng iyong biyaya, ng kagalingan. Subalit higit sa lahat, abutin mo po sila ng iyong kalinga at paalaala ng bawat isa ay may buhay na walang hanggan. Minsan pa, purihin ka po sa pangalan mo po naming Panginoos Kristo. Amen. Ang Diyos sa may kapurihan, Anak, Espiritong Banal,